Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, inaanyayahan ko pa ang bawat isa. Tayo po'y tumayo at atin pong sasalubungin ang ating Panginoon. Tayo po'y lalapit sa Kanyang harapan. Sabi nga, di ba, seek and you shall find. So this morning, I encourage everyone, let us seek the Lord today. Hallelujah. As we sing this song, Ako ay lalapit. Shout praises to His name. Hallelujah. Tunay ngang walang imposible sa ating Diyos. Amen? Ayan. Atin pong punuin ng pasasalamat at pagpuri ang bahay-sambahan na ito para sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Tayo po pumalakpak, lumundag, sumayaw para sa ating Panginoon. And let's declare walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible.
niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalan, tanggapin na. Let's declare, kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalan, tanggapin na. Halika na, halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, kapatid. Halika na, magtiwala sa Kanya. Tayo'y magtiwala. Halika na, magtiwala sa Kanya. Hallelujah! Yes, Lord. We trust and believe in you, God. Hallelujah. Anumang ating pinagdaraanan, karamdaman, pagsubok, paghihirap, kaya ng Diyos yan. And we will declare that today as we sing this song. Hallelujah. Kung may karamdaman, kaya ng Diyos yan. Kung may kailangan, huwag mag-alilangan, kaya ng Diyos yan. Kung nahihirapan, nang hihina sa laban, ikaw ay kumapit, sa Kanya'y lumapit, kaya ng Diyos yan. Pagkat walang mahirap sa ating Diyos, at walang imposible sa ating Diyos. Kaya ng Diyos, kaya ng Diyos, kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos, kaya ng Diyos, kaya ng Diyos yan. Kung may karamdaman, kaya ng Diyos yan. Kung may kailangan, huwag mag-alilangan, kaya ng Diyos yan. Kung nahihirapan, nanghihina sa laban, ikaw ay kumapit, sa Kanya'y lumapit, kaya ng Diyos yan. Pagkat walang mahirap sa ating Diyos, at walang imposible sa ating Diyos. Kaya ng Diyos, kaya ng Diyos, kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos, kaya ng Diyos, kaya ng Diyos yan. Hallelujah. We are serving a God of miracles. Amen? Noon po sa Bible sa Old Testament, nagawang hatiin ng Diyos ang dagat at nilunod ang kaaway ng mga Israelita. Do you believe that God can do that for you today? Amen. So we will declare it. We are serving a God, a big, big God. Hinati ang dagat na pula, nilunod kaaway nila. Kahit naglalakbay, siya ang kaagapan, kaya ng Diyos yan. Nagsilbing ilaw sa daan, biyaya ay laging laan. Sa loob ng buko naroon ang Panginoon, kaya ng Diyos yan. Sing with me. Hinati ang dagat na pula, nilunod kaaway nila. Kahit naglalakbay,
Sigaw, kaya ng Diyos yan! Kaya ng Diyos yan! Ayan, lumingon po sa iyong katabi, sa iyong pamilya. Sabihin mo sa kanya, kaya ng Diyos yan! Kaya ng Diyos! Ayan. Ayan. Pag may exam na mahirap, ano sasabihin mo? Kaya ng Diyos! Amen. Pag may karamdaman at panghihina, nanay, kaya ng Diyos yan. Hallelujah. Pag minsan may challenges sa negosyo, Kaya ng Diyos yan. hallelujah. Pag meron tayong mga kamag-anak na gusto tinalhin kay Lord, ano sasabihin po natin? Kaya ng Diyos yan! Pag tayo ay humaharap sa sakit, cancer man, sabi nilang, taningan ka ng doktor, ano sasabihin mo? Kaya ng Diyos. Hallelujah! Let's declare, ng Diyos yan! Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos yan. 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 Pagkat walang mahirap sa ating Diyos at walang imposible sa ating Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos yan. Pagkat walang mahirap sa ating Diyos at walang imposible sa ating Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos yan. Isang lalakas na sigaw. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos yan! Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa victory. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong pagliligtas. Salamat sa palaging pagsama sa amin, Lord. Hallelujah, Jesus. Kami po ay tunay na ligtas sa iyong presensya, Lord. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Ikaw ang aming sandigan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko kailan pa man. Mangusap ka,
ng iyong lakas sa piling mo. Ako'y ligtas, kailanman ilalayo. Ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot ng iyong lakas sa piling mo. Let's make that promise. Kailanman ilalayo. Pinabalot ng iyong lakas sa piling mo. Ako'y ligtas, Lord. Kailanman ilalayo. Ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot ng iyong lakas sa piling mo. Ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo'y kalungan ko. Raise your voices. Pangalan mo'y kalungan ko, kailan pa man. Hallelujah. Let's worship His name. Karapat-dapat ka sa aming mga papuri, Panginoon. Ikaw lamang ang aming papupurihan. Itinataas ka namin ngayon, Panginoon. Ikaw lamang ang nag-iisang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Purihin ka kay buti mo. Purihin ka kay buti mo. Yes, Lord.
Lord, for always being there, Panginoon, sa bawat chapter ng buhay namin. Sa saya, sa lungkot, sa victories at pagkatalo. Ikaw ang bumabangon sa amin, Panginoon. Ibinabalik mo kami back on our feet because we know, Lord God, that our strength and hope is in you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming mga panalangin. Salamat, Lord, sa pagtanggap ng papuri ng iyong mga anak ngayong umagang ito. Hallelujah, Jesus. Uwitin nating muli, sandigan ng puso ko. At ngayon naman, gusto ko marinig ang inyong boses. Itaas niyo ito sa Panginoon. Ito, Panginoon. Hinihiling ko po si Sister Mylene to lead us in prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise God. Dakilang Ama na nasa langit. Lord, thank you, Lord Jesus, for this morning. Purihin ang pangalan mo. Salamat sa umagang ito, ginising mo kami para magtipon-tipon, para sambahin ang pangalan mo, Diyos. And Lord, habang magpapatuloy kami sa pakinig sa iyong mga salita, Lord Jesus, bless us, O Lord Jesus, and open our hearts and our ears, O Lord Jesus. Prepare our hearts, O Lord Jesus, para makinig, O Lord Jesus, sa iyong mga salita, Lord Jesus, para ma-bless kami lalo, Lord Jesus, at saka yung mga blessing na mangyayari sa buhay namin, Lord, ma-share din namin sa iba, O Lord. Salamat sa lahat na nandito. Salamat, O Lord Jesus, at saka speaker, Lord. I'm praying, Lord Jesus, let your Holy Spirit be with him and with us, O Lord Jesus, to guide him and to help us digest the word that you're trying to share to us, O God. Salamat sa lahat-lahat na nandito. Alam namin, Lord Jesus, kaya mo kaming pagpalain, Lord Jesus, kasi ikaw ang dakilang Diyos, O God. Kaya mo sagutin ang mga pangangailangan namin. Kaya mo ang mga karamdaman namin, O Lord Jesus. Salamat sa mga bawat salita na narinig namin, O Lord. Salamat sa mga blessing. Ang lahat ibalik ko sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. When we talk about church, ano po nasa isip natin? We look for a church na kung saan, sabi ng mga tao, malakas ang katotohanan at presensya ng Diyos. God answers our prayers because He knows that if He grants our prayer request, His name will be glorified. It's difficult, but you have to stand up. Panandigan mo ang pananampalataya mo. Church is who we are. Tayo yung church. A group of people, believers, disciples, Christian believers, mga tagasunod ni Kristo, imperfect people, but redeemed by the blood of the Lamb. So, mga kapatid, that's who we are. We are the church, and the church is the family we belong to. Ito yung pamilya natin. Are you blessed to be part of this church? We are a family. The Christian church is God's family on earth. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandyan ba tayong lahat? Morning. Okay, so nasa lesson 7 na po tayo sa ating Foursquare journey. So kanina, I also able to share itong topic, the same topic dun sa Crossroad. So iisa lang po talaga yung layunin natin at para talagang mag-grasp natin yon at matapos at maunawaan natin lahat ng mga tinatakal natin sa ating
Foursquare Journey. So, Square Group Lesson 7. Ito yung topic po natin. So, the power of prayer. Katulad din nung introduction ko kanina dun sa Crossroad, meron kaming question. So, if God would ask you today, what do you want, my child? What would it be? So, ito yung tanong sa atin ng Diyos. Kung nandito siya sa ating harapan, ano yung naisip nyo, unang naisip nyo pag tinanong sa atin ng Diyos ito? Ano sa tingin mo, anak, yung gusto mo? So, hindi natin kailangan sagutin yan ngayon, pero isipin natin. And then later on, gagamitin po natin at makikita natin. Right? So, yun yung question. Okay, thank you, Ken. Punta na tayo doon sa next slide. So, let's talk about what is prayer. Ano ba talaga itong panalangin para sa atin? So, may isang definition na, andyan na. Prayer is an expression of faith. When we pray, it shows that we believe that God exists. Yung word na expression, is also, meron siyang synonym, another term, para mas maunawaan natin. So, it's also a declaration. So, declaration is a formal and explicit statement or announcement. Its meaning varies depending on the context. So, when we pray, we declare that God exists and we declare that God is God. So, yun yung una. Kailangan pag nanalangin tayo, meron tayong pinanghawakan at pinaninindigan na talagang may Diyos na nandyan, na willing na makinig sa atin. Yun talaga yung essence at context ng prayer natin. Kasi nga, expression eh. Alright? So, sabi rito kanina, depende sa context. So, meron din ako shinare na magandang example dun sa kanina sa sharing namin dun sa Crossroad. Yung general use ng declaration is a clear, public, or empathetic announcement of a fact, beliefs, or intention. Simple, general use. So, pang-araw-araw, doon natin yung declaration of love or declaration of independence. Kung yan, nakakalaya ka sa sakit na ito, sa mga challenges sa iyong buhay. So, pang-araw-araw natin buhay. So, in example ko nga din doon, sa mag-asawa, sa pamilya, sa boyfriend or girlfriend, we always declare kung ano yung gusto nating ipahatig doon sa ating loved one. So, yun yung declaration as a personal. Meron din pong in a legal term, ano raw itong declaration na to pag pinag-usapan yung legal? It's a written statement of facts submitted under penalty or perjury, often used in place of a live witness testimony or affidavit. So it's yung testimony or it's a contract or it's an agreement. So yung declaration, may kikita nyo na may legal basis din yung pwede natin siyang gamitin. Pangatlo, pwede rin sa finance or tax or custom. It's an official list of goods or income submitted to authorities or tax assessment or duty. So, ano daw po to? Declaration is also a, ano ba yung nasabi ko kanina? It's a report or it's a affidavit na na-comply mo, ito yung kumpletong listahan or agreement ninyo. Yun din po yung ibig sabihin ng declaration. Yung last, sa programming, meron din pong word na declaration. So, sa trabaho namin, siguro sila maintindihan nila. Yung mga na-IT dyan, so, tulungan nyo ako rito. So, pag gumawa raw ng application or pag nagpo-program ng application, we also use yung word na declaration. Pero dalawang klase ginagamit namin yung declaration. Implicit and explicit. Pag explicit, ibig sabihin, ito yung constant, totoo, na hindi na pwedeng magbago. Kasi dineclare mo at klaro na. Alright? Yung implicit, hindi tayo pa sure, hindi ko alam kung anong pwedeng maging laman yan or value niyang
declaration na yan. Make sense? Nakaunawaan ba? Okay, example. Katulad din nung in-example ko kanina, itong ilaw na to. So yan yung bibigay ko sa inyo yung declaration. Itong ilaw nito, medyo dilaw yung kulay niyan. Hindi na yung magbabago. Okay, maliwanag. So yun yung explicit. Talagang dineclare natin na dilaw na talaga. Dilaw ilalagay kong ilaw dyan. Implicit, mamaya, dilaw yan. Mamayang kote, pwedeng puti yan. Or pwedeng maging asul yan. Pwedeng maging violet yan. Implicit, hindi tayo sigurado, hindi tayo sure, hindi clear na laging ganyan yan. So bakit po natin pinag-usapan ba or bakit ko binibigyan din itong expression or declaration pagdating sa panalangin? Para maunawaan natin na yung essence talaga ng panalangin, andun naka-defended dun sa pananampalataya natin at yung pananampalataya daw ay magiging useless kung hindi natin naunawaan talaga ng maigi kung nasaan at ano yung pananampalataya natin. So gusto kong basahin sa inyo yung next slide, Ken. Meron. Yan. Sa Hebrews 11, chapter 11, verse 6, ang sabi rito, and without faith, it is impossible to please Him, for whoever will draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Okay. Pag wala daw pananampalataya, imposibleng ma-please natin ang ating Diyos. So, yung faith din, without action, is a dead faith. Okay? Pag nanalangin ba kayo, tinatapon nyo lang ba kay Lord yung panalangin or yung request nyo? Okay, may apat na tao rin, or uri ng tao o karakter ng tao pagdating sa panalangin. Yung unang tao, entitled siya. Parang ganito rin sa mga parents or sa mga magulang na mayroon, kumisan, may mga anak or mga bata na entitled pag nanghingi. Ano example? Kasi obligado minsan ang ano niya, ng buhay ng mga tao ngayon na imposibleng hindi sila kakahawak ng tablet or ng cellphone. So entitled siya na pag nanghingi siya, kailangan ibigay mo. At hindi lang yun. Ang sasabihin pa niya sa iyo, kailangan ko ng tablet, yung iPad, iPhone, ano bang latest ngayon? Ha? 17? iPhone 17. So, yun yung entitlement. Kasi talagang talagang sinabi niya, kailangan ko yan. Alam naman natin na depende yun sa kalalagayan, kakayanan nung hiningan sa atin as a person. So, yun yung isang tao. Yung isa naman, nanghihingi, na wala siyang pakialam kung ibigay sa iyo or hindi. Basta, sabihin ko lang kay nanay, kailangan ko ng ganitong bagay. Kung hindi kaya, okay lang, bahala na sila kung ibibigay nila sa akin. Yun. Meron namang isang tao, pag nanghingi, talagang paparamdam niya, magsusumamo siya na talagang, Nay, tay, kailangan ko ng ganito. Explain niya, and then lalapit talaga siya. Okay? Yung last, yung pang-apat, combination ng number 3. Pero, gagawin niya yun, pero meron pa siyang extra. Talagang gagawa siya ng paraan na para mas lalo kang masiyahan at lalong ma-enforce yung pagmamahal mo na talagang maibigay mo. Ibig sabihin, mayroong gawa yung isa. Alright? Nasaan tayo doon? Pag tayo nanalangin sa ating Diyos. So, 1, 2, 3, 4. Nasaan? Sagutin nyo lang sa sarili nyo. Common yan. Siguro nandun sa number 2 or number 3. No? Or meron dito number 1, entitled tayo kay Lord na talagang hihingin natin, pipilitin natin sa Lord. Alright? Klaro ba? Isipin nyo na sa number 4, balikan ko lang kasi talagang
yung nagkaroon kami ng sharing ni Arlene, talagang mas maganda yung kung lalapit ka, una, tama yung puso mo, naibigay mo sa Kanya, and then gumagawa ka ng paraan para lalong mapansin ka ni Lord. Talagang hindi makakahindi si Lord. At saka talagang ibibigay niya sa'yo yung kahilingan at panalangin natin. Kesa yung walang para bang hindi ka nag-effort. Yun yung term, hindi tayo nag-effort. So yun yung ibig sabihin nung kanina na kailangan ma-express natin at may bigay natin at base yan sa ating pananampalataya. So punta tayo dito sa katuruan. Paano ba manalangin? Ano ba yung tamang way or meron bang tamang paraan or tamang pattern para mas maging maayos ang ating panalangin? Ito po ay informal na template na papag-aralan natin later on. Pero hindi enough itong bagay na to na susundin lang natin. Makikita natin kung ano talaga yung bubuo ng totoo at yung magbibigay ng kapangyarihan sa ating panalangin. I think majority of us already know at narinig na itong ano to. Sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13, ito po yung the Lord's Prayer. Sabi doon, babasahin natin. Basahin po natin, sabay-sabay po tayo. Is how you should pray. Our Father, your kingdom come. Give us this day our daily bread. Give us our debts. Our debtors. Yeah. Amen. So, yan yung pattern. Actually, meron talagang the Lord's Prayer na talagang nire-recite, na talagang sinasaulo at ginagawa at binibigkas po ng paulit-ulit. Diyan po hango yun. Pero, ang sabi diyan, ganito dapat tayo manalangin. Hindi po sinabing, ito yung panalangin. Ganito. So, ano ba yung essence? Ano ba yung context? Ano ba yung ibig sabihin yan? So, himay-himay natin ng bawat verses na yan. Yan. Number 1, prayer at sumobra tayo. Yun. So, thank you, Pem. So, prayer is an act of worship. So, makikita natin yun sa unang verse na binasa natin sa 9. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. So, may question dyan. What do you think is the meaning of the word hallowed be your name? Ano ba yan? Ano ba yung malalim na English na yan? Ano bang gusto niyang ibigay or paiwatig sa atin or paabot sa atin? Ang sabi rito, yung verse na yan teaches the proper attitude and starting point for prayer. So meron tamang simula or mas maayos na pagsimula sa ating panalangin. Ito yung emphasis na gustong ibigay at ituro sa atin. Number 1, intimate but respectful connection. Our Father in heaven. So kailangan andun yung tunay na connection sa ating Diyos. Katulad ng kanina na sinabi natin, yung expression of faith, expression ng ating pagmamahal, mahirap lumapit, for example, sa ano na lang, mahirap lumapit sa isang tao at humingi ng payo or tulong nang hindi natin kakilala ng lubusan. Tama ba? Madali bang lumapit sa tao na manghingi ng advice na hindi mo, yung nakita mo lang dyan, bihira, napakahirap po nun. Baka hindi natin sila malapitan or sila mismo, hindi sila makakapagbigay sa atin ng advice. Or paaring ma-reject tayo. Ito pong dito sinasabi rito is yung connection natin. In the first place, alam na natin na may Diyos. Yung kanina, di ba? Pinag-usapan natin na ginagawa natin ang panalangin dahil merong Diyos at alam natin na may makapangyarihan sa lahat. So it invites the believer to approach God with closeness and trust, yung pagtitiwala sa Kanya. Bilang mga anak niya, yung as a parent, yung meron tayong communication at normal na
dialect sa bawat isa sa loob ng pamilya. Ito yung usual na nakikita natin na nire-respeto ng mga anak yung kanilang mga parents. Iba yung paglapit, iba yung pagtawag, iba yung pag-approach. Pangalawa, yung verse na yan ay nagbibigay din ulit ng phrase comes first. Sabi doon, hallowed be your name. Kailangan papurihan muna natin, bigyan natin siya ng mataas na papuri sa ating panalangin. Hindi nauuna kagad yung nanghingi ka na kagad or na puro request na lang ng request, puro hingi lang ng hingi. Yung tamang panalangin, ito po, na kailangan papurihan po natin siya. It shows that prayer should begin by honoring God. So, i-honor natin siya. Bigkisan natin lahat ng magagandang bagay dahil siya ay Diyos ng ating buhay. Recognizing His holiness and giving Him respect before asking anything or any personal needs. Kailangan mapakita po na muna natin yung respeto natin sa Kanya. Mabigkas po natin sa Kanya yung respeto at mapakita at maparamdam natin sa ating Diyos. Amen? Clear? Sorry, Ken. Thank you. Second point, prayer is submission to God. So verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. This teaches us to submit to God, or not, hindi lang sa Diyos, kundi to God's plan over our own desires. Kailangan mauna yung kalooban ng Diyos, hindi yung sarili nating will lang. Kasi normal sa atin yan, na ipipilit talaga natin ano yung will natin at anong gusto natin. Pero kung minsan, magkaiba po yung kalooban ng Diyos. Yun ang kailangan maunawaan at maintindihan at matanggap natin. Unahin natin yon. Alright? So, inviting God's rule. So, kailangan si Lord yung manguna at magbigay talaga ng lahat. Kasi nga, ang nakalagay doon, your kingdom come. It is a request for God's authority. So, magpas sa ilalim tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kasi andun yung authority, justice, and love to be actively present in our lives sa pang-araw-araw. Kailangan maharap natin or matanggap natin itong mga katuruan na ito para makomplete at later on, sa ending natin, makukumpleto or masasabi na natin na ang panalangin natin ay may kalapat na kapangyarihan. Pangalawa, just sa verse na yan, it also talks about surrendering control. So na kay Lord lahat yung control, siya may hawak na lahat. Nasaan yun? Sabi doon, your will be done. It is a commitment to align our personal choices with God's perfect purpose. Trusting that His plan is the best and asking that people on earth follow His guidance just as perfectly as He followed in heaven. So, pag hindi natin na-surrender yung ating sarili, ang ating puso, una, at ang ating buong being, napakababaw po nung panalangin natin. Kasi nga, ang nangunguna or nag-take control sa lahat ng panalangin natin, sa lahat ng ating ginagawa, is yung flesh natin, tayo, yung tao. Kaya kung minsan, kundi minsan, malimit tayong na-postrate or na hindi, feeling nyo na hindi nasagot o yung disappointed sa ating mga panalangin kasi feeling nyo, bakit ganun di ako pinakinggan ni Lord? Bakit ganun di sinagot ni Lord? Kasi will mo lang yun. At saka ikaw yun eh. Hindi ka nag-submit sa ating Diyos. Ang nagte-take ng control ay yung mga sarili natin. At ang nagda-drive yung mga sarili natin. Tayo na mismo nagbibigay ng direction kay Lord. Ano bang gusto nyo kay Lord? Ano lang, utusan lang? Or, Lord, sinasabihan kita na ganito ha? Parang ganoon ang panalangin natin. Hindi daw po dapat. Kailangan siyang may full control. Number 3.
Sorry. Tama, number 3 na. Pangatlo, prayer is an expression of trust. So, doon sa verse 11, give us today our daily bread. So, may question dyan. What does it mean to ask God for our provision daily? Ano raw po ito? Ano ba ibig sabihin nito? Our daily bread. So, dalawa po yan. So, literal na bread, which is yung pagkain, eh yun, nagbibigay ng kalakasan physically, externally sa ating mga katawan. Pero yung daily bread na sinasabi rin dyan is meron din kalapat na spiritual. So, kailangan pinapakain or manghingi rin tayo ng kalakasan or pagkain spiritual. Hindi lang po sa literal na, Lord, bigyan mo kami ng pambili ng aming ulam next week, yung mga ganun. Normal, kasama yon pero meron din dapat spiritual. Kailangan mabalansi po natin. Sabi doon, in verse 11 connects prayer to trust by showing that we must rely entirely on God to provide our basic needs and immediate needs. So, again, yung trust, yung pananampalataya natin na nagtitiwala tayo, si Lord talaga ang magbibigay. Kahit na ikaw ang nagtrabaho, tayo nag-effort, lahat ng mga yan ay nanggaling pa rin sa ating Diyos. So, siya nagbigay at nagkaloob at gumawa ng paraan para ma-achieve po natin ang lahat ng yan. In short, yung verse na yan, it's also acknowledging the provider. Kasi nga, siya yung nagbigay eh. So, ina-acknowledge natin na siya, sa kanya galing ang lahat. Na sinabi natin sa kanya, give us, Lord, bigay mo sa akin. Alam natin at ni-recognize natin na siya ang provider natin, na sa kanya manggagaling ang lahat. Katulad sinabi ng kanta, kaya niyang ibigay ang lahat ng yan. And pangalawa, living day by day, asking for today our daily bread. Meaning, trusting God one day at a time. It requires letting go of anxiety about the future and believing He will continually provide exactly what is needed right when it is needed. Ito yung maganda. God never too early or never too late. Lagi siyang perfect timing. Sakto palagi. Why? Bakit ganun ang ni Lord? Kasi magkaiba po yung pananaw natin pagdating sa oras. Iba yung oras sa tingin nyo sa oras ng Diyos. So bakit kailangan perfect timing? Kung kailan kailangan, ito pa sinabi doon, kung kailan kailangan nyo, doon talaga niya ibibigay. Kasi pwede namang i-advance yan eh. Boy, pag nangingi ka kunyari sa grupo natin, sige, boy, i-advance na natin para wala ng effort, para hindi mo na malimutan. Pero most of the time, pag naging ganun, yung isa nakakalimutan or nasa isang tabi yan or nalilimutan ni Buboy. So nawawala yung value. Pero pag ibinigay kay Buboy yung sagot at pangangailangan niya yung saktong oras na talagang walang-wala at kailangan niya, anong ang dating nun sa iyo, boy? Makikita mo ngayon yung greater value. Kahit maliit man yan o malaki, makikita natin yung value. Yun yung sinasabi dito. Nasa tamang oras. Amen? Napakasarap lagi nung ganyan. Na talagang akala mo, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Pero no. Kasi hindi pa yun yung oras. Pero pag natanggap mo, napakasarap at mapupuri natin ang Diyos. At higit sa lahat, pag nangyari po yan, isa lang po ang mag-glorify. Ano? Ang pangalan ng ating Diyos. Kasi nga, talagang nakita mo, through your prayer, talagang ibinigay at nakita mo na you are loved by God. Amen. Last 2 points. Number 4, prayer emphasizes the importance of relationship. So, andun sa verse 12, connects prayer to relationship by showing that
our closeness to God is directly tied to how we treat other people. So ano ba yung sinabi dun sa verse na yun? Matthew 6:12. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So, makikita daw natin yung value or yung closeness daw natin sa ating Diyos is directly tied to how we treat other people. So, dalawa po yung gustong natin, bigyan ng puntos dito. Number 1, restoring the vertical relationship. Una muna, restoring the vertical relationship. So, me and God, you and God. Asking God to forgive us our debts. Acknowledges that our mistakes create a barrier. Seeking forgiveness clears the barrier and restores a healthy and intimate relationship with Him. So, yun muna ang i-fix natin. Yung relationship natin, relationship ko sa aking Diyos at kayo sa Diyos. Kasi marami po tayong pagkukulang or pagkakamali sa ating Diyos. So acknowledge po natin ating mga mistakes para daw ma-break yung barrier or ano sa Tagalog yun? Yung hadlang. Marami pong hadlang. Kaya kung minsan hindi po nakakarating o napapaabot ang ating mga panalangin. Baka nasa ceiling pa lang, lagpak na, napifilter na, hindi nakakarating sa atin yung prayer natin. Bakit? Kasi nga may barrier. Tayo mismo, yung mga puso natin, hindi ready. Hindi natin in-acknowledge na meron po tayong pagkukulang or pagkakamali sa ating Diyos. Yun yung ibig sabihin dito. Vertical. Now, sa pangalawa na, horizontal relationship. Ano na to? So, praying as we also have forgiven our debtors. Yun na sa verse 14. Pakibasa nga ngayon yung 14. Okay. So, nabanggit ko nga horizontal relationship na. So, we also have to forgive others. Ibang tao na, lahat na nasa tabi natin, kaya horizontal. Reveals that we cannot harbor bitterness toward each other. Kung merong sama ng loob or tampo, dapat wala po daw yan. While, pag may bitterness, hindi natin pwedeng expect na ibibigay ng Diyos ang kanyang grasya. So, hindi bababa po yung God's grace. It emphasizes that extending forgiveness to other people is a non-negotiable. So, hindi na pwedeng, magsabi na, wag muna, sasabihin ni Buboy, pwede ba Brad, saka ko na lang papatawarin si next week ko na siya kakausapin. So, hindi pwede daw pong ganon. So, ngayon na, ibig sabihin, pag may naisip tayo, naalala tayo na pagkukulang o pagkakamali sa ating kapwa, i-fix at i-resolve na natin today or now. Para talagang pagdating natin at lumapit tayo sa ating Diyos, wala ulit yung mga hadlang na pipigil sa ating panalangin at pipigil doon sa biyaya na ating ipapagkaloob sa atin ng Diyos. Maliwanag? Nasasagot na ba natin bakit importante daw na pag humingi ng tawad or magpatawad? Masasagot na po natin yan. Tama? Amen. Next. Fifth and last point. Prayer teaches us to depend upon God in our battle against evil. So ito yung sa verse 13. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil ones. Itong verse na to shows that we must depend on God's grace to defeat the internal evils and sin of bitterness and yung mga sama ng loob sa ating mga puso. Nasa atin, tayo mismo, tayong as a being, kailangan mapagtagumpayan natin ito.
So, dalawang point ulit. Number one, overcoming our own failures. Asking God to forgive us our debts. Acknowledge us that we cannot defeat our own sin without Him. Kaya, may tanong dyan, can we overcome evil and temptation by our mere human strength? Or kaya nyo ba mapagtagumpayan ng bagay na yan sa pamamagitan ng iyong mga sarili lamang? Kaya ba natin sa tingin nyo? Mahirap or hindi? Sasabihin nyo, mahirap lang naman pala eh. Pero temporary lang naman pong kalimitan yung nagiging effort na yon. Without God, mahirap pong pagtagumpayan ng evil or sin, especially sa ating mga sarili. Kailangan daw mag-defend or mag-rely tayo sa kanyang banal na spirito at sa kanyang mercy na patuloy tayong patawarin at linisin sa ating mga moral failures. Pangalawa, resisting the trap of unforgiveness. So, nandun din yun. Praying as we also have forgiven our debtors shows that we need God's strength to fight the destructive evil of holding grudges, extending grudges, and unforgiveness. Yung mga sama ng loob na kinipkip nyo, binaon nyo, at binaol nyo pa at nilagay nyo pa sa bolt, yung bakal na merong kandado. Kasi kaya daw natin tinatago to, pinaghahandaan pa natin, ginagamit pa natin. Kaya hindi tayo nagiging effective pagdating sa ating panalangin at hindi tayo nagtatagumpay sa ma-overcome yung mga ganitong problema. So resist yung trap na yan. So ang sikreto ay magpatawad. Kung ang Diyos natin pinatawad tayo, how much more na dapat tayo mismo sa kapwa natin at magbigay ng pagpapatawad sa bawat isa. Amen? Ito, matagal na tong template na to. Pinakasimple at pinakamadaling tandaan. So, natandaan ko, Sunday schoolers pa lang ako or nasa youth, tinuturo na tong acronym na to. Ito daw po yung paraan para mas maunawaan natin or ma-prepare natin yung paglapit or pag-pray natin sa Diyos. So, dapat na nasa ganitong form. Yung A, pag binasa kasi yung Acts, so A, adoration. C, confession. T, thanksgiving. S, supplication. Yan daw po yung model na pwede natin gamitin pag marapat gumawa at mananalangin tayo. Sino yung nagsisimula muna sa supplication? Ano nga ba yung supplication? Ha? O, kahilingan daw. So, nauuna ba muna yon pag yung nanghingi tayo or nalangin tayo? Okay, another example. Ganito, maganda. Kunyari, parents, yung anak, manghihingi. Ano mas effective? Hingi ka agad? Nang walang explanation, nang walang idea yung parents or kusino, bakit kailangan mo? Or paghahandaan mo na may PowerPoint presentation ka pa, sabi mo sa tatay mo na kailangan mo ng cellphone. Ayun, may nagsabi na sabi ni Arnie, siya daw, magsisipag daw muna siya. O mag-e-effort siya, may gagawin muna siya bago niya hihingin. So yes, effective din yun. Kung i-apply po natin tong acts doon sa paghingi, hindi to prayer ha, in-example ko lang sa pamilya sa paghingi. Kunyari, si Sai manghihingi sa akin, kung gagamitin niya yan, yung adoration, magsabi ka muna, lalapit si Sai, Dad, ganda ng damit mo ngayon ha. Parang bagay na bagay sa'yo ha. Gandang lalaki mo ngayon ha. So, pag nakarinig ka kahit sino noon, although alam na natin mga parents, may hihingin yan. Pero nahanda na yung puso mo, sumaya ka na at na iba na yung
tawag nito, yung timpla mo, hindi ka maiinis kasi hindi naman binobola. So negative kasi yung bola eh. Na-appreciate. Kasi hindi natin pwedeng gamitin yung, Lord, bubulahin muna kita. So I appreciate you, Lord. Yun yung po yung adoration. Pinupuri kita, sinasamba kita, lahat ng magagandang bagay binabanggit natin sa Diyos. Parang ganyan po yan. And then yung confession, kung nangyisisay, Dad, may nakalimutan ako. Hindi, kasi sasabi siya, magko-confess siya, hindi ko napaghandaan to eh. Nagastos ko yung, well, alam nyo na, susunod, di ba? Tapos pasalamat, buti na lang, Dad, andito ka. Makakairam ako ng pera. Oh, yun na, hanggang sa, kaya pag narinig mo yung process na yon, mas madali kaysa lumapit sa'yo, yung anak mo, Dad, kailangan ko ng ng 5,000. Ano? Saan? Ang daming tanong na eh, di ba? Bakit? Ano nangyari? So, sample lang yun. Ngayon, paglapit sa ating Diyos, sa ating panalangin, adoration, ibigay mo yung buong pagpugay, yung respeto sa ating Diyos, sabihin mo, purihin mo siya, yun ang mauuna. Yung confession, ilatag mo na lahat at aminin mo lahat ng pagkukulang mo na kung wala siya sa ating buhay, hindi natin magagawa ang lahat. Thanksgiving, dun mo ibuhos lahat ng binigay at ng pagpapala sa ating Diyos. Walang katapusang pasasalamat sa Kanya. Kailangan lagi nandun. And then, pag nagawa na nating lahat yun, dun lamang tayo makakahingi. Dun lang tayo makakabanggit na, Lord, nakikita mo ang aking sitwasyon, magbabayad na po ako ng Meralco, wala pa akong pambayad. Nakuha niyo yung punto. So, ganun. So, may madali na modelo. Huwag niyo na sabihin kay Pastora, Pastora, hindi ako marunong manalangin. Ito na, tinuturo na sa atin kung paano at ano yung template. At makikita na natin eventually kung ano yung power ng panalangin. Okay, may question na ako dito. Last ko na to eh. So, how important prayer is to you? Yan yung question. So, importante ba to sa iyo? Importante, yes. Kasi ito yung way ng communication natin sa ating Diyos. Kung sa loob ng tahanan, hindi kayo nag-uusap, hindi ko malalaman kung anong klaseng tahanan yung kung walang nag-uusap or hindi kayo magkakaintindihan. Sa amin, sa company, communication is vital. Ano yung Mel? Number 2. One sa amin is quality come first. Then, communication is vital. So kung hindi natin na-exercise itong panalangin sa atin bilang sarili natin sa pamilya, mahirap po. So importante po ang prayer because it's a way to communicate to our God. Tapos kanina, aside from the request kanina nung tinanong ko sa inyo, ano ngayon yung sa tingin nyo na maidadagdag na gusto nyo hingin? Pero this time, I'm positive na mag-iiba yung pananaw at mag-iiba yung motibo natin sa ating request. Kanina, yun yung request nyo as human being, as yung sarili lang natin. Normal yun. Kahit ako, dumating ako sa ganun. Pero nung naunawaan natin yung context ng tunay na panalangin, mag-iiba rin po yan, which is good. Kasi titingin ka na ngayon ng vertical and horizontal. Nung kanina, ang hiningi mo, inisip mo, ikaw, ako lang. Yung need ko lang. But after yung message natin, nakita na natin ang Diyos, yung mga tao, yung mga kasama natin. So, kasama ngayon sa ating panalangin yung kapwa natin. Last, pray for each other, yung prayer request. So, mamaya, mayroon tayo namang free time to discuss yung topic natin sa ating group. So, huwag niyo kalimutan na panalangin ng bawat isa.
tanungin nyo, yung ibang prayer request nila. Kung di man nila mababanggit lahat ng mga prayer request nila, pag-pray po rin natin lahat. Mas maganda kung lahat tayo nag-pray sa bawat isa. Kasi mas magiging ma-intensify talaga yung panalangin. Kasi nga, kung nanghihingi lang ako sa isang request, mahirap. Pero kung narinig ni Lord o narinig ng boss natin na marami nag-request ng the same request, mas madali pong mag-grant yung request na yun. Kasi sabay-sabay, kaya pare-parehas pala ng need nyo. Oo, parang ganun. Na-pressure yung boss mo, nagbigay ng sige, tataasan ko na nga sweldo nyo kasi hingi kayo ng hingi. Parang ganun. Amen? Yun lamang po at magandang umaga. Purihin ang Panginoon sapagkat pag may speaker po tayo dito, actually, dalawang churches, no? Ang ating sinabahagi na ng message. So, it just came to me this morning na parang, sino dito ang may mga prayer time? Meron ba kayong specific prayer times? Di ba meron? Sino ang nagpipray in the morning? Pagkagising? O bago matulog? Or during the day? The more we the more we pray actually, the more we get closer to God. Bakit? Because prayer is actually bonding time with God. Diba? Nakikipag-bonding ka kay Lord. So when you, yung simple acts, adoration. So when you pray, when you come to God, you are given the time to say something to God. Yung i-appreciate mo siya. Pasalamatan mo siya. And then, sometimes, if you are just listening, si Lord din i-appreciate ka rin niya. Mangungusap siya sa'yo. Tama? And specifically, kung ano yung need mo, doon ka niya kakausapin. And then, of course, that's the time when you begin to confess pag may mali ka. That's the time to say sorry. And then, that is also the time when you declare kung sino ka sa Kanya at sino ka because of Him. And then, of course, ang Thanksgiving. Madalas nakakalimutan natin yung Thanksgiving. Diba? Madalas parang okay lang. Pero let us not forget to say, thank you, Lord. Maraming salamat sa uulitin. Para uulit-ulitin ni Lord, right? And of course, yung supplication, ang tawag ko dyan, supplication. No? You are always asking for supply. Tama? When we pray, kasi we are running out of supplies. Kailangan natin ng supply. Kailangan natin ng provision. As much as possible nga kasi the Lord's Prayer yung give us this day our daily bread. So every day, ang gusto nga natin, give us our daily bread for 1 month. Tama? Para makapag-vacation tayo sa prayer. No? Supplication and vacation. But the Lord is good, right? I would like to ask Kim, can you flash ang ating, ititest natin ang power of prayer this morning. Pwede na ba tayo maglagay ng upuan dito? Dito po sa James 5:15 to 16, ito po may tanong si Lord for us. Meron siyang katanungan para sa ating lahat. Meron ba sa ating may sufferings? Are you suffering hardships? Meron ba? Because if you are suffering hardships or you are going through some hardships, I would like to invite you. You should pray. We will pray as a church. Are any of you happy? Meron bang happy sa atin? You should sing.
praises. Kanina nag-singing na tayo. Seemingly maraming happy, right? Are any of you sick? Meron ba sa ating may sakit at karamdaman? Because this is what God is telling us. We will call the elders of the church to come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. We have an anointing oil and we will be anointing you. Okay? And then, sabi po dyan, such a prayer offered in faith will heal the sick and the Lord will make you well. No? It is a promise from God. It's not from me. And if you have committed any sin, you will be forgiven. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Important talaga pala yung asking for forgiveness and asking for forgiveness from God and asking for forgiveness from one another. That is a prerequisite for healing. Okay? The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. So, pwede ba? Meron po ba? Can you please rise up if you are one of these people na mini-mention dito sa James 5? Yes. So, we will ask you to come. Huwag po tayong mahihiya. Acknowledge your need. If you are suffering hardships, whatever hardships it is, hardship sa relationships, hardship sa trabaho, hardship sa pamilya, hardship sa decisions. Okay? Sige po. Meron pa? I'm sure meron pa. So wag po tayong mahihiya. Kung meron bang pong mga may sakit at karamdaman, pwede po dumako dito. I'm calling on the elders to come and help me. As elders, tayo po ay inaatasan ng Diyos to pray over our members and we will anoint them with oil. Okay, yes, paganyan. Sige po. Meron pa ba? Or if you want to represent somebody from your family, pwede rin po. Doon naman te. Pwede rin natin i-represent, okay, ang ating friend or members of the family. Sabihin mo lang sa mag-anoint sa'yo na, please pray for my relative or friend. Okay? So bago po ulit, babasahin natin ito. Wala na ba? Okay, yes. Sige, magdagdag lang po ng chairs. Anumang sakit at karamdaman yan, anumang kahirapan, anuman ang mga kahilingan, pwede po natin dalhin sa panalangin. Okay, let's read again. Ready, go. Are any of you suffering hardships? You should pray. Are any of you happy? You should sing praises. Are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. Such a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. And if you have committed any sin, you will be forgiven. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer for a righteous person has great power and produces wonderful results. I would like you, yung nasa harap na to, close your eyes and commune with God. If you need to ask forgiveness, and we will come and anoint you with oil. Sister Arnie and Brother Gilbert, Pastor Joel,